We are back again, live sa ating part 2 ng live reaction video sa mga istorya ng tattoo ni Lola Gina. So part 2 na to, no? So again, disclaimer lang dito sa ating live session. Iwasan natin yung panghuhusga, no? Pulutin natin yung aral at syempre itapon yung mali. So kahapon, yung part 1 ni Lola Gina, doon natin nasaksihan yung mga pigati niya sa buhay, nagtiwala siya, tinraidor siya, and then yun nga, nakulong siya, no? So dito naman sa part 2, masasaksihan natin yung kanyang salaysay or testimony kung saan nasa loob na siya na bilangguan, nakaranas siya ng paghihirap doon. Pero ang maganda dito sa part 2 na to is natutunan niyang lumapit sa Panginoon gamit yung kanyang pamilya, no? Hindi siya nawala ng pag-asa, tinuloy-tuloy niya yung pagbabago. Tuloy na natin to, simulan na natin, no? Pitirahin ko talagang taong traidor sa akin. Bakit? Papalag ka? Binanatan ko. Araw-araw na ako nakikipagbanatan na. Pinutukan na ako ng baril. Ang tinitingnan kong ang gatilyo. Pero ibabaan ko talagang ballpen. Doon ako nilagay sa Bartolina na halos ang makikita mo lang yung butas. Ang kasama ko, daga. Gina, bahala. Doon ko nasambit ang lahat na Lord, patawad. Yan ang pinakamasakit. Mga storya ng tattoo sa kali. Tristaneri, shoutout sa'yo. Proptundo. Sa haba ng panahon na yun, ng dalaw ang pamilya ko, kulang-kulang isang taon, labas-pasok ako sa Bartolina. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon na itong Gigi dumating doon nakakulong. Una, nakikisama siya. May isa siya naging kaaway, VIP. Itong babaeng to, hindi ko alam na asawa siya ng official ng DILG. Nagkaroon siya ng tropa, si Gigi. Tapos yung Gigi na yun, lagi napapaaway. Tapos unfortunately, yung Gigi napaaway naman sa isang asawa ng official daw na nandito, no? Sa madaling salita, sila ang nag-away. Nang pang-abot sila, hindi niya kaya, tumakbo siya ngayon sa akin. Nay, sabi niya, nayabang yung VIP na binanatan ako, kaya lang hindi ko kaya. Tumakbo sa akin, talagang may tama siya. Ako naman, kampi, sumugod ako. Pagdating ko yun, inalam ko, sino dito yung bumanat kay Gigi? Sabi Gigi, ayun na yun. Ngayon, ang sagot talaga sa akin, bakit? Papalag ka? Pinasok ko na kagad siya. Grabe, no? Hindi lang talaga nangyayari sa mga selda ng mga lalaki yung mga ganitong awayan, no? Pati na rin sa mga selda ng mga babae. So, dito sa senaryo na to, si Lola Gina na yung parang pinaka-sumbungan ng mga ibang mga nakakasama niya doon, no? Sa kanya nagsusumbong kasi nga naging ano siya parang agresibo talaga siya. Kumbaga parang siya yung siga doon sa selda nila na yan. Natang ko, 2 bigay dito sa panga. May tumawag ng responde sa mga BGMP. Noong time na yun, ang naka-duty si Ma'am Sibilia. Hindi ko alam noong mga panahon na yun na ang asawa, DILG. Pinadakbuk ako. Napakahirap ang ginawa sa akin kasi ang sakit kaya sa tuhod. Diyan ang lakad bawal ka humawak sa tuhod mo. Hindi mo nga tumay. Angat kung ganyan. Naglalakad ka, nakataas pa yung kamay. Hanggang sa sumuko na lang ang katawan mo. Pero hindi ka pwede sumuko dahil may batuta hawak ang Ituloy mo talaga yun. Nung matapos ako sa violation na ginawa ko, may tumawag na pala sa asawa. Official siya ng DILG, malayo siya makakapasok ng jail. Hindi pa natapos doon yung pagdurusa niya. Pagkatapos siyang ipadakbok bilang parusa, dumalaw yung asawa nung nakakulong na VIP, no? Nakapasok siya, agad dumiritso sa silda ko. Pinutukan na ako ng baril. Bago siya nakarating sa akin, tinimrehan ako ni Gigi. Agad ako kumuha ng bullpen kasi alam ko, hindi ko pandipinsa. Nung tinutukan ako, hindi ako nakatingin sa tao habang sumasagot ako. Ang tinitingnan ko ang gatilyo. Kasi alam ko, pag ipitik, ibabaan ko yung bullpen. Mabuti na lang, si Ma'am Sibilia ang naka-duty nung araw na yun. Sir, huwag po ninyong gawin. Mananagot po kami dahil kami po ang naka-on-duty. Madaling salita, hindi natuloy, pero naghalo ang takot ko. Pero inisip ko pa rin, ang pamilya ko, doon ako umuhugot na kung kailangan may panabla ko. Kasi alam ko naman. Buti na lang, no? Naisip pa rin niya yung pamilya niya. Kasi ganun talaga kapag mataas yung emosyon mo, yung logic mo talaga, medyo mababa. No? So doon nagkakaroon ng yung pagsisisi ba sa uli na sana hindi ko ginawa ganito ganyan kasi nga emotions are high, yung logic mababa. Hindi ko mahintay na hayaan na ang ulo ko, pwede ko iganon para, pero ibabaan ko talagang ballpen. Nagpasalamat din ako kasi sa labas pa lang, napag-aralan ko na kung paano lumaban, kung paano maging handa sa sarili mo. Natapos yun yung araw na yun, pero bigyan ako ng parusa kinabukasan, yung pinakamatinding parusa. Alas 12 ng tanghali, tinali ako sa main gate, sa tindi ng araw, ako nakatayo. Natapos ako tinali doon, parang lala ko naging wild na pakiramdam ko. Lahat na lang yata na sakit, inabot ko na, dila ko na lang ang hindi nakaranas ng lupit.
galit ng tao. Natapos ko yung natapos ko Grabe, no? May mga ganito talagang senaryo eh. Talagang hindi nagre-resurface, bumabalik yung emosyon nila, yung feelings nila nung time na yun, naaalala nila, kaya di talaga nila napipigilan na maluha or magalit or umiyak. Kapag yung mga ganitong senaryo, nararamdaman ko rin eh, bilang nag-i-interview, tapos kadalasan talaga medyo tumatayo yung balahibo ko kasi nararamdaman ko yung emosyon nila eh, the way sila talaga magkwento. yung ano na yun, hindi ako binalik sa dating silda ko. Tinapon ako sa silda 3 kung saan yung mga pasaway nandoon. Nalaman nila, kita kanila na ikaw isa ka sa naging kalaban ng ganung tao. Pagpasok ko pa lang doon, ito na, yung pinakaloko sa Silda City, tinapon sa akin. Ayan, sama-sama na kayo, sabi ng Mayora. Instead na ayusin kami lahat, hindi, pabayaan kami magkakagulo. Pero hindi ako nakikialam sa ibang mga ano nila. Pero nung point na ako ng pinakialaman, bumanat na ako ng bumanat hanggang araw-araw na ako nakikipagbanatan na. Doon ako nilagay sa Bartolina na halos ang makikita mo lang tuldok ng yung botas. Hindi ka nasikatan ng Grabe, no? Araw-araw na siya nakikipagbanatan, tapos nadala siya dun sa Bartolina na tuldok na lang daw talaga yung makikita mong liwanag, halos liwanag, tuldok na lang, gatuldok na lang. Eh, anong sakit sa mata nun kapag yung lumabas na siya, di ba? Maninibago yung, ano mo dun, yung vision mo, kumbaga. araw. Doon ako umiihi, doon ako dumudumi. Ang kasama ko, daga. Talagang pinahirapan ako. Inisip ko, kung lagi ako pagbasag ulo, paano yung pamilya ko? Lalo lang ako tatagal. Dumating ang panahon na nagkaroon ng activities ng Manila City Jail. Ay nung araw na yon, sa tuwing maliligo ako, kumakanta ako. Naisipan ng mayura ko ng pamamaraan para siguro nakikita niya lagi akong boryong, lagi akong napapasabak sa gulo dahil na rin sa kaiisip sa pamilya. Kaya nung narinig ng mga kasama ko at nung mayura namin na magandang boses ko, nilaban ako. Sa first round, pumasok ako, tandang-tanda ko yung kinakanta ko na Bakit Ikaw Pa. Pagdating sa final, pumasok pa rin ako. Naka-second place pa rin ako. Hanggang sa kinuha na akong kwaya ng simbahan, kapag may simba, andun ako, kumakanta kami. Grabe, no? Ginamit ng Panginoong Diyos yung tawag doon, yung nagbabantay, tapos yung talento ni Lola Gina para maging tulay na mas lalong mapalapit siya sa Panginoong Diyos. Ginamit yung talento niya, no? So nakakatawa to kasi sa lahat ng bagay na pwede mangyari, isipin mo, yung pagkanta mo pala ang pwedeng makapagpabago at makapagpaligtas, makapagpaayos ng buhay mo, sa maging simula ng pagbago ng buhay mo, sa kaayusan dun sa kulungan, no? Doon nagsimula yung buhay ko na parang maaliwalas na. Hindi na ako napapabasag ulo hanggang sa naging lanchera na ako, binigyan akong katungkulan, hanggang naging bastonera na ako. Nakitaan ako ngayon ng mayura na ibang ang patakaran ko. Ang trait ko sa kanila, maganda. Kailangan maging magandang pakisama mo para hindi nila danasin yung lahat ng dinanas ko. Dumating ang panahon na nagkaroon ako ng hearing kasi nung araw, sadyang napakatagal ang hearing. Tagilid ako sa kaso ko. Pag ito napatunayan, correctional kayo. So, bawat tapos ng hearing ko, nakakaisip ako hindi maganda sa aking katawan. Andun niya, gihiwa ako para matanggal lang ang buryong ko kaysa makapanakit ako sa kapwa ko inmates. Grabe, no? Talagang sinasaktan talaga nila yung mga sarili nila para dun ilabas yung buryong o galit nila. Sa halip na sa ibang tao, sa kasamahan nila doon, nila ilabas, sa sarili na lang talaga nila. So much better kung sa sarili ko. Wala akong nasaktan tao. Marami nagsasabi sa mga kasamahan ko na, huwag mo gawin yan, may awa ang Diyos. Ito na yung nilikha ko nung bawat uwi ko sa bigat ng hearing ko. Parang naisip ko walang pag-asa hanggang sa hindi na ako content sa paghiwa. Nagpaan ako ng ballpen at saka karayom. Ako lang po na gano'n yan. Nagtato. Gina, Bahala, Gang. Nakaharap sa akin eh. Ito, pangalan ng asawa ko. Ako lang mismo yan nagano. Salami at karayom sa bawat uwi ko galing sa hearing. Dito ko binubuhos ang kawalan ko ng pag-asa sa kaso ko. Waray kasi ako eh. Ang panuntunan kasi ng waray, laging bahala na. Parang ganun. Kaya sabi ng asawa ko eh, waray ka talaga, waray bugas, bahala na. Kasi pag parang tudo-tudo, walang ititira, bahala na. Yun yung mga term na lagi namin ginagamit sa mga waray-waray. Bahala na nga. O, parang ganun. Kaya Pero si Lola, siya lang talaga yung nagtattoo sa sarili niya. Kumbaga, ginamit niya yung galit niya nga, yung pagkaburyong niya, instead na sa iba niya ilalabas, doon sa sarili niya, tinatuan niya yung sarili niya ng bahala. Pero,
hindi talaga siya, walang nag-encourage sa kanya or pilit sa kanya or alam mo na, yung parang sinali siya sa pangkat na bahala. Kasi tinatanong ko siya sabi niya, sabi ko, Lola, meron ba kayong pangkat? Sabi niya, wala akong pangkat. Tinatuko lang talaga to. Kasi nga, isa sa karakteristik daw ng mga waray is yun, bahala na, parang ganun. So yun ang itinatu niya sa sarili niya. So hindi ko alam kung counted to. Kumbaga, mare-recognize to bilang kasapi ng ganung pangkat, no? Kasi yun ang nilagay niya, bahala. Tinata ko sarili ko, bahala. Wala po kayong pangkat. Wala. Patuloy pa rin ako na umaasa at kumakapit sa Panginoon na darating araw na makakalaya rin ako. Kaya nga lang, ang nangyari, wala akong nakita ang pag-asa na makakalaya ako. Una, hiwa-hiwa lang muna. Inaramdam ko sa sarili ko na kaya ko pa kaya itong sobrang bigat ng problema ko na isang tao lang ang nag-traitor sa akin. Sa kabila ako ng, sabi natin pakikisama. Anong pagkain namin, sama-sama kami halos isang palad na lang. Parang pamilya kayo doon. Pamilya. So ang nangyari, bumalik ang pagiging buryong ko at pagiging bayulinti ko dahil doon sa napakabigat kong kaso. So, matagal ko siya ipinaglaban sa tulong na ng abogado ko. Sinunod ko yung mga advice niya sa akin. Kasi buo ang loob ko dahil kung masisira ang loob ko, hindi na ako makakalabas. Lagi ako humuhugot ng lakas sa pamilya ko agad sa mga anak ko. Kailangan ako ng mga anak ko. Hanggang sa walang nangyari. Sa tagal na panahon na ako'y nanatili sa Manila City Jail, nagsuggest sa akin ang aking lawyer na i-apila namin ng probation. Baka sakali daw payagan. Dahil wala naman akong alam sa mga ganung sitwasyon. Ang sabi ko, attorney, kung ano po yung makabubuti, kung saan pwede ako na makalaya, yun na po ang gawin natin. Sinabihan niya ako na ito, second option natin to. Wala pa tayong kasiguraduhan kung payagan tayo ng judge. Kasi mabigat ng kaso. Kasi hindi ako pwede pinsahan Yan ang naka-aburido sa akin na hindi ako pwede pinsahan. Yun ang mahirap dun yung isip mo ba? Isip ka ng isip na gusto kong lumaya, nagbabago ka, dahan-dahan ka nagbabago, gumagawa ka ng paraan, pero bumabalik sa isip mo na eto nga, hindi ka pwedeng piyansahan Hirap to, mahirap yung sitwasyon ni Lola dito. Hindi ko matanggap talaga na habang buhay ako sa pag napatunayan, correctional ako mapupunta. Kumbaga, life na ako doon, life sentence na ako. Wala akong ginawa kundi magdasal sa kabila ng pagiging choir ko. Kumbaga, naging mabuting na ako sa loob. Pinakita ko na kung gaano kalaki ang pagbabago ko. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng kursilyo sa Manila City Jail. Nagpalista ako, nagkursilyo ako. 3 days ang kursilyo, hindi kayo pwede lumabas. Nasa kursilyo room lang kayo. Ang hawak namin Bible at makikinig sa pangaral ng mga pastor at pastora. Doon maramdaman mo, tagos talaga sa puso mo ang mga pangaral lahat na talagang masabi mo lahat yung ginawa mo na nakakasakit ka ng kapwa mo. Pagdating ng pangatlong araw, may tinatawag na healing habang nangangaral, nagsasalita yung pastor at pastora. Nakakaiyak na yung mga salita. Kumbaga, ramdam mo na yung sakit. Sa habang nagsasalita, unti-unting pinapatay ang mga ilaw hanggang sa nagdilim na ang buong kapaligiran. Marinig mo ang hagulgol ng bawat isa sa amin. Lord, patawarin mo ako, nakapatay ako, nang-hold up ako, nangaliwa ako. So ako, sa lahat ng narinig ko, doon ko nasambit ang lahat na Lord, patawad. Grabe, kinikilibutan ako. Ito nakakatawa dito, no? Out of all the places, mahanap mo talaga ang Panginoon dun sa mga worst na places Dun sa mga, hindi lang sa places hindi lang sa mga lugar na worst, no? Kundi sa mga sitwasyon na worst, dun mo talaga mahanap ang Panginoon Dito sa sitwasyon na to, sa sitwasyon niya, syempre napakahirap, nasa bilangguan pa siya. So naging tulay talaga yung paglapit niya sa Panginoon para mabago yung sitwasyon niya dito, no? Good thing din, ang ganda rin ang move na ginawa ni Lola, no? Na pumasok siya sa pagkokorsilyo. Sa programa na yun, talagang na-realize niya yung mga pagkakamali niya. Tapos yung mga kasamahan niya, talagang nagko-confess na humihingi ng kapatawaran sa Panginoon Diyos. Lord, ito yung kasalanan ko, ito yung ganyan. Kasi
ang Panginoon Diyos naman, wala naman siyang pinipili regardless kung ano yung mga kasalanan natin. Basta lumapit tayo sa Kanya, tatanggapin niya tayo sa Kanya. Tatanggapin niya tayo Kasi anything na mga naging kasalanan natin ay pinagbayaran na niya Siya nga yung nagbayad ng kasalanan natin. Kaya nga siya pinako sa krus 'di ba? Lahat ng siya yung sumalon ng pagdurusa natin, no? So dito regardless kung ano yung naging kasalanan mo, ikaw ay nakakuha ng isang buhay, meron kang ginawang masama, hindi yun magiging dahilan para hindi ka patawarin ng Panginoon Diyos. Ang kailangan mo lang talaga ay lumapit sa Kanya kasi anything na naging kasalanan mo ay pinagbayaran na niya. So kailangan mo lang talagang lumapit sa Kanya. Lahat ay magiging bago kapag lumapit tayo sa Panginoon Diyos. Tsaka kung isipin ninyo, yung mga apostol na kasama ni Jesus Christ, hindi naman talaga sila totally lahat magaganda yung background Yung iba doon talagang makasalanan or meron silang nagawang worst na kasalanan pero still lumapit sila sa Panginoon Diyos kay Jesus Christ at tinanggap pa rin talaga sila, di ba? Sa lahat ng mga nagawa ko. Kasi, kumbaga may inisip pa rin ako na paglabas ko, pikturahin ko talaga ang taong traidor sa akin. Nung ako magkursilyo na, binago ko lahat. Lahat ng pangalan ng kursilista. Nagsipin sa utak ko yun. Doon ay pangako ko sa Panginoon na paglabas ko, hindi na ako muli babalik o babalikan ang ganong sitwasyon. Nalala ko pa, tingdadalaw ang pamilya ko. Masaya ako dahil hindi ako pinabayaan ng pamilya ko. Kaya laking pasalamat ko sa asawa ko. Ngayon, pag lumabas na sila, yun ang pinakamasakit. Pag oras na ng labasan, makita mo yung mga anak mo habang palabas. Hindi mo alam kung ano ang buhay nila dito. One time na dumalaw sila, ang sabi ng anak mo na si Risa, ano ngayon? Asan ang pinagmamalaki ng mga pulis ng nanay mo? Ginaganan sila. So pag nagsumbong sa akin, parang naghihimagsik ako pero natili akong nakakapit sa kanya dahil isang kursilista na ako. Isang gabi, na-surprise ako, tinawag ang pangalan ko. Gina Tiquillo, laya ka na. Nung time na yun na lalaya ako, naisumpa ko talaga sa loob na paglabas ko, hindi ko lilingunin ang Manila City Jail. Hindi ko rin babalikan ang dating ako. At sa loob ng kursilyo, may sinumpaan din ako na paglaya ko, maging katuwang ako kung ano yung parusa na inaabot ng may likha sa akin. Magpipinitensya din ako. At awa ng Diyos, nalampasan ko ang lahat ng yun. So awak ako ng Panginoon dahil hindi man ako nakalimot sa Kanya. Nalampasan ko lahat. Talagang ipinangako sa loob ng kursilyo. Pag ako bigyan ng pagkakataon na makalaya, magpipinitin siya ako sa tuwing mahal na araw. Tinupad ko ang pangako ko. Hanggang sa nakalipot ako ng Bulacan, tuwing Biyernes Santo, nagpipinitin siya ako. Ang tagahiwa na ko habang pinapalo-palo ko ang likod ko. Ginagawa ko po yan, sir. Grabe, no? Babae siya, no? Tapos nagpipinitensya pa siya. Grabe ito pinagdaanan ni Lola Gina, rin, tindig balahibo yung mga experiences niya, tsaka yung pagbabago na ginawa niya, paglapit talaga sa Panginoon Diyos. Yun talaga yung magdadala di ba? Taon-taon, tuwing mahal na araw. Awa ng Diyos, hindi ako binitawan ng Panginoon. Naging public servant ako ng kung saan ako nanatili ngayon. Maganda ang panunungkulan ko. Sabi ko nga, kung ano yung natutunan ko sa kursilyo, kung gaano natin nirespeto o iginagalang ating Panginoon o tinatawag palagi. Ganun ang ginagawa ko rin sa kapwa ko na kailangan pantay-pantay tayo. Nagsimula kasi ako sa volunteer, assistant team leader, hanggang naging team leader, hanggang naging chief of command ako. Tinawag doon sa barangay hall. Lahat sila tinatanong kung sino ang pwedeng tumakbo o kakalaban sa akin dahil appointed na nga ako. So nang dahil sa gusto ko maramdaman yung ako ang ginusto nila, kung paano pakikisama nila sa akin, doon ko malaman na totoo sila sa akin. Lahat. Bakit ganun, no? Marami rin ako nakikita dito sa chat, sa messenger nung Tatong Kalye na yung mga lumaya na nagbago, kapag lumabas na sila, nagiging official sila ng barangay. Kumbaga, nagsisimula sila sa mababang ranggo, hanggang sa yung iba naging chairman nga 'Di ba? So, ganun talaga yung pagbabago, biyaya na ginagawa ng Panginoon sa kanila once na lumapit talaga sila. Ako ang binoto nila. So ito, hindi na kailangan magbutuan pa. Naging chief of command din ako. Tawag nila sa akin deputy.
Ako na yung overall leader doon sa ano. So, pinakita ko nila kung paano ako maging modelo. Sa bawat operation, pag alam ko critical, pero kung mga trouble lang mga binatilyo, tawagin ko na yung mga tanong ko. Respondihan nyo yan. Hanggang sa nakilala na talaga nila ko kung sino ako. Marami kasi ako binago doon na dating mga troublemaker na mga tambay. Nagbago sila. Kaya nga sabi ko, kalokohan lang yung dati kasang gano'n o dati kang user na, ay, hindi na ako makapagbago. Pag isip mo ang pamilya mo at ang Panginoon higit sa lahat, kaya mong gawin. Totoo yan. Na hindi imposible na magbago ka. Basta isipin mo lang talaga yung pamilya mo at saka yung Panginoon Diyos. Doon ka talaga lalapit eh. Anything, mababago mo talaga. Yun ang nangyayari sa buhay ko. Binago ko. Kaya ngayon, sobrang saya, kapiling ko pamilya ko, simpleng hanap buhay, sidebook vendors ako. Ayun na, natiling tahimik, kampante, walang pangamba, kasi nga, parehas na. Unang-una, yung napag-aralan ko doon sa Corselio, dapat hindi ka tumingin sa panlabas ng kapwa mo. Hindi sa may pera ka lang makikisama. Kasi di ba, kung may pera ka, parang tingin mo sarili mo, mataas ka. Dapat pantay ang tingin mo. Kasi nga, ang kasabihan sa mata ng Panginoon, pantay-pantay ang kanyang mga nilikha. At yun madalas ang sinasabi ko sa sarili ko. So, ang akin, may papayo ko sa mga minor, batid naman natin lahat ngayon na kung alin yung mga possible pa lang, sila yung mapusok, basag ulo, pera doon, pera dito, sasama sa mga barkada. Kaya may papayo ko sa mga nagsisimula na sila sa ganong sitwasyon, hinto na nila. Walang mabuting kahantungan. Based doon sa experience ko, kung hindi ako nagbago, hindi man ako namatay, baka mental ako. Binago ko ang sarili ko dahil may pagkakataon pa. Iwasan nyo ang dapat iwasan. Kung may panahon mag-aral na kayo ay bata pa, mag-aral hanggang sa maabot nyo. Libre ang mangarap. Pag ikaw may pangarap, lahat yun maaabot mo. Tanging Diyos lang. Only God knows. Siya lang ang nakakaalam sa buhay natin. Kung ano yung kinikinkin natin, sa Kanya natin idulog. Kasi siya lahat ang may pamamaraan kung paano resolbahin ang mga nagawa natin. Kumapit tayo sa Kanya. Dahil hindi lang sa salita, may kasamang gawa. Kasi ako sa totoo lang, walang gabi na hindi ako nananalangin. Umaga, nagpapasalamat pagising. Sa gabi, mananalangin na naway ligtas ang buong pamilya ko. Isa na po yung malaking biyaya, Ama, na binigay mo sa amin. Sa lahat ng pagpapala, napakabuti mo, Ama. Kaibig-ibig ka, Ama. Naway, huwag mo kaming bibitawan at patuloy po ako kumakapit sa iyo, Panginoon. Grabe, no? Totoo yun. Totoo ako sa interview na to kasi daman-daman ko talaga yung bawat binibigkas niya na salita tungkol sa Panginoon Diyos. Talagang ramdam ko na totoo eh. At saka bawat umaga ay totoong biyaya. Isipin mo, meron dyan mga natulog lang tapos hindi na nagising, 'di ba? So every morning na magigising tayo, talagang ako rin mismo lagi rin talaga ako nagdadasal every morning. Paggising ko, dadasal talaga agad ako, papasalamat ako sa lahat ng biyaya na natanggap ko. Nagising pa ako, tapos humingi rin talaga ako ng gabay every morning na magkaroon ako ng karunungan na magawa ko lahat ng mga trabaho sa araw na yun. Dahil nagsakripisyo siya, nagsuffer siya sa kanyang mga nilikha, ako ay nagtitipin siya bilang pagbabawas o paghugas ng mga kasalanan, 10 ng ating mga mahal sa buhay. Daming ko, kahit na ganito katamlan, tunay Dubai, bilang ko sa restaguan ng puso mo. Piling ko Grabe yun. si kamusta dulot ng pag-isip sa'yo. Naiiyak lang ako doon sa point ng taong nag-traitor sa akin. Nawala na rin ngayon yan kasi namatay na siya. Paglaya ko kasi, lumaya siya rin dito, di ba? At hindi na siya bumalik doon, siya namatay. Si Rod yung nag-traitor sa kanya nung lumaya siya, wala na. Kinuha na rin, yumao na rin si Rod, no? So doon nagtatapos ang istorya ng tattoo ni Lola Gina. Grabe yung istorya na yun. Grabe, no? Ay, tuloy-tuloy yung pagbabago. Basta kumapit ka lang sa Panginoon, katulad ng ginawa ni Lola Gina, no? So sana tayo rin, no, wag nating kalimutan na lahat ng problema natin may solusyon, lahat ng sitwasyon natin na hindi maganda ay magiging maayos. Sa lahat ng ginagawa natin may aral tayo makukuha, may leksyon yan eh. So kahit naka-experience ka na hindi maganda, pasalamat ka pa rin kasi at the end of the day may aral tayo na makukuha dyan.
So yun lang, no? So bukas, asahan ninyo, meron tayong bagong upload. Makikita nyo yan sa ating main channel. Yung link nasa bio, no? Salamat sa panonood. Salamat sa pagsama sa akin dito sa another live session natin dito sa Tatong Kalye. Mga istorya ng tattoo sa kalye.